Ang profitable indigenous growing system ay pamamaraan ng pag-aalaga ng baboy mula sa feed to feeds. Hindi nangangamoy ang baboyan, gumagamit ng natural feeds, matipid at malaki ang kita. Paano pinapakain ang feeds natin? Ano itong pakain natin? At ano ang benepisyo nito sa baboy? Pakainin po natin ang baboy ng feed for feeds, wala pong problema. Pero meron po kayong itinuturo na paraan ng pagpapakain. Itong feeds ng feed pro ay flexible naman. Pwede po itong basain, pwede po itong dry feeding. But we are introducing another kind of feeding system which is we call fast fermentation. Ito yung pagkain na ibababad sa tubig. Paano ba piniferment ang feed for feeds? Simple lang po. 1 part of the feeds and 3 parts of water. Ilalagay nyo lang po iyon sa isang drum. Alam mo, depende po sa ratio ng baboy nyo. Kung ang baboy nyo kumakain ng 3 kilo, 5 kilo. So, add mo lang mga 15 kilos na water. Paano nyo gagawin yung water? Titimbangin nyo, of course. Gagawa kayo ng graduation cup na doon nyo lalagyan ng gauge yung water kung hanggang saan. So, madali nyo nang takalin yun para makuha nyo yung ratio na 1:3. Tandaan nyo, ang pagbababad ng feed sa tubig is may ratio 1:3. Babad po natin ang feeds for about 12 hours. Yung 12 hours is enough para masabi natin nagkaroon na tayo ng fermentation. Yung 12 hours na yan, overnight lang. Hapon nyo gagawin, kinabukasan, pwede nyo nang ipakain ang baboy. Sa pag-prepare, mag-prepare kayo ng drum, and then doon nyo ilagay ang i-ferment yung feeds. Paano natin gagawin? Tatakpan lang ba? Hindi po. Kasi kailangan ingatan natin na huwag makontaminate. Ano yung mga contaminants? Langaw, pangalawa, ipis, at iba pang mga parasite na sa paligid, maging yung dust o alikabok. Paano natin gagawin yung pagtatakip dito? Kung meron kayong plastic na cellophane, cover nyo yung butas ng drum, tapos lagyan nyo ng goma, andin sa kanyo takpan. Yung init na papoproduce dun sa loob, yun ang magkikreate ng good bacteria. Kasi once na makontaminate yan ng bad bacteria, mamamatay po yung ating pinagsisikapan na ma-produce. Yun po yung lacto species. So, wala. Useless po yun kung mangyari. Yung basa, para lang sa mga early wind. Actually, I recommend for the early wind piglets, yung mga basa, yung pinerment. But when the piglets grow, naging grower stage na siya, pwede na siyang pakainin ng dry. Bakit natin ferment? Anong advantage nito? Una-una, we wanted to produce good bacteria. Number 2, we produce a soft diet for the baby piglets. Number 3, yung stamina ng baboy, kinokondisyon niya para maging stable. Okay? Tapos number 4, yung pakain na mismong fermented feeds nakakatulong para i-digest na mabuti ang feeds. Pagka maganda ang digestion, maganda ang absorption. Pag maganda ang absorption, may better siyang assimilation. So pagka maganda ang prosesong ito, ang tatlong ito, ang kanyang ipoproduce, less ang kanyang dumi. Pag less ang dumi, yun na, less ang amoy. Kaya kadalasan sa dumi na binubugan ng baboy, nilalabas, pag marami, mabaho. Of course, maraming amoy mataas ang ammonia concentration. Pero kung konti din ang ammonia concentration. Ang feed conversion ratio napaka-importante. Kailangan natin malaman ang katipiran ng pagpakain sa bawat baboy. An average of that should be determined para malaman natin kung tayo ay gumagastos na ng malaki, kikita pa ba tayo. Pero kung hindi natin ito alam, pakain lang tayo ng pakain, hindi natin mamalayan, ang laki na ng cost natin sa pakain.
Tapos yung baboy naman, hindi naman lumalaki. So, kailangan nagkakatugma yung klase ng pagkain na maganda at saka yung klase ng baboy na inalagaan at saka yung resulta nito. Kailangan nagkakatugma. Dahil ang feed conversion ratio, ito ang batayan kung worth pa bang i-sustain yung inyong baboyan. Halimbawa, ang standard na conversion ratio natin sa baboy should be 2.2 to 2.5. Okay na yan, kikita ka na. Minsan nga 2.8. Ibig sabihin, pakakainin mo ang baboy bawat araw ng 2 kilo at 500 gramo. O, ganun. Hanggang sa ibenta. Yun ang kanyang dapat kainin. Pero kung ang baboy mo kumakain ng 3 kilo sa isang araw, may lugi ka na. Kaya, ang feed conversion ratio, mahalagang dapat nating malaman. Ang baboy, expected natin, kailangan tumimbang siya 90 and above. Dahil pagka tumimbang ka lang ng mga 80, tapos ang presyo ng baboy sa palengke is mababa, yung sa mga biyahero na bumibili ng baboy ay mababa din ang iyong kikitain. Ang presyo ng kilo ng baboy ngayon ay umaabot ng 100. So kung ang target market weight natin is 90, meron kang 9,000 a month. Kung ang inyong puhunan sa baboy up to 4 months is about 6 to 7,000, meron kang 2,000 na kinikita bawat baboy. At yan ay na-prove ng ating mga customer. Ang mahalagang tandaan natin sa pagpapakain ng feeds sa pamamagitan ng pagbababad ay ang tandaan natin yung sistema ng mga piglets. Hindi pa sila handa, kaya kailangan ibigay mo yung tamang nutrisyon, ibigay mo yung tamang pakain, the right nutrition and the right kind of feeds, and it's how to feed the pigs through fermentation. So anong benepisyo nito sa mga piglets? Thank you.